Viral ngayon yung nangyari sa NAIA na kung saan ang isang babaeng buntis ay pinagmumura ng mag-asawang sinasabing mga senior citizens dahil sa parking. Ayon mismo sa babaeng ito, noong mga oras na yon ay ihing-ihi na siya at buntis ang babaeng ito. Alam natin na kapag kabuntis ang isang babae, may mga changes sa pangangatawan nila. At isa na dito yung madalas nilang pag-iihi. At alam din natin na isa ito sa napakahirap nating pigilan. Dahil alam natin kapag kaihingi-ihi na tayo, halos tumatayo na yung mga balahibo natin. So how much more sa isang babaeng buntis na makaramdam ng ganitong klaseng ihing-ihi na siya. Ayon din sa kwento nitong babaeng buntis, nag-iwan siya ng note sa side window. Kumbaga dito, nag-iwan siya ng note na kung saan sinulat niya doon yung contact number niya. Dahil yung parking niya, binlock niya ang sasakyan ng mag-asawa. Dahil wala siyang makitang parkingan. Lalo pat airport yon at alam natin kung gaano ka-busy ang isang airport. So nung wala pa siya, siguro nasa CR pa siya, dumating na yung mag-asawang sinasabing mga senior citizens at nakita nga nila na may nakaharang sa kanilang sasakyan at hindi sila makakalabas. So ang ginawa daw nitong mag-asawa ay tinawagan nila yung babaeng buntis na agad-agad namang pumunta para maiurong niya yung sasakyan niya. Kaso sa nakunang video, mapapanood natin na habang papalapit yung babaeng buntis, humihingi na siya ng sorry dun sa mag-asawa. Pero hindi dito natapos nung galit ng mag-asawang senior citizen. Talagang pinakain nila ng napakaraming mura yung babaeng buntis. Eto, panoorin natin. Minute ko lang yung pagbabadmouth ng mag-asawang seniors doon sa babaeng buntis dahil baka masita ako. Ano to? Sorry po, Sorry po, Oh! Sige! Tala mo! Sorry po. Hayop ko! CR lang po. Mga harang, kahit buntis kayo! PWD rin kami! Sorry po. Tama na dyan! Pastos na kababaeng tao! Tarantado ka! Nag-CR lang po kami. Well, kung tutuusin natin, may kasalanan din talaga yung babaeng buntis. Kaso nga lang, may mga pangyayari na hindi talaga natin kayang pigilan. Katulad nung nangyari sa babaeng buntis na kung saan ihing-ihi na siya. Kasama ng babaeng buntis nung mga oras na yon, ang isang batang 11 years old na hindi naman sinabi kung anak niya yon or kung ano ang relasyon niya dun sa batang yon. Alam natin na mali talaga yung mambablock ka ng sasakyan kahit sa ang parking area pa yan. Kaya naiintindihan ko rin yung galit ng mag-asawang senior citizen. May kasama rin yata silang isang PWD dahil yun ang sinabi ng mag-asawang senior citizen na kung buntis na yung babae, sila naman daw may kasama silang isang PWD. Pero ang hindi ko rin nagustuhan dito, yung sobra-sobrang pagmumura na binigay nila dun sa babaeng buntis. Sobra-sobra yung galit na ipinakita nilang mag-asawa na parang nakapatay na ng tao yung babaeng buntis. O di kaya ay may isang emergency yung mag-asawang senior citizens na kailangan nilang madala agad sa ospital yung pasyente nila. Parang ganon yung level ng galit na ipinakita nila. Malulutong at napakaraming beses na pagmumura ang ibinigay nila dun sa babaeng buntis. Kung tutuusin, pwede naman talaga nilang pagalitan yung babaeng buntis dahil sa ginawa niya. But not to the point na halos durug-durugin mo na sa pagmumura yung babaeng buntis. Kahit papano, sana tinake into consideration din nila na buntis yung babae at may kasama pang bata. So ang dating sa akin, nung ginawa ng mag-asawang seniors, napakabastos ng inasal nila. Kasi para sa akin, hindi porket may karapatan kang magalit dahil hindi ikaw yung may kasalanan, ay gano'n na lang ang isusumbat mo dun sa nagkasala. At ayon nga dito sa babaeng buntis, may sinira pa daw dun sa kotse niya. Huwag naman sanang gano'n. Tama na siguro na pagsabihan nila or pagalitan nila yung babaeng buntis. Pero yung sisigawan at mura-murahin na parang nakapatay na yung babaeng buntis, para sa akin hindi na tama yun. Mabuti na lang din maganda yung paghandle ng babaeng buntis. Kasi talagang hindi siya nagtaas ng boses at paulit-ulit siya nagsosorry at sinasabi nga niya na umihi lang siya. Tama rin yung ginawa ng babaeng buntis na hindi niya sinabayan yung sobrang init ng ulo ng mag-asawa. Kahit pa sabihin natin hindi buntis yung humarang sa sasakyan nila, hindi pa rin tama na ganong klaseng pagmumura ang ibibigay nila. Not unless, sabi ko nga kanina, kung meron silang pasyente na talagang kailangang i-rush sa hospital o di kaya ay nabangga yung sasakyan nila, minsan kailangan din natin talagang mag-control ng galit. Kasi kung nagkataon na mainit din ang ulo
Nung humarang sa sasakyan nila, ipagpalagay natin ting hindi buntis na babae, kung hindi isang lalaking mainit ang ulo, baka pinatulan din sila. Ilagay natin lagi sa tama yung mga galit natin. Yung mga konting bagay na pwede naman nating pagpasensyahan, katulad na nangyaring ito, na ihingihi yung babaeng buntis, pagbigyan na natin. Total wala namang nawala sa atin. Ano lang naman yung magantay ka ng 5 or 10 minutes. Pagkatapos nung, pag dumating na yung driver ng humarang ng sasakyan, kausapin mo at pagsabihan mo. Ganun lang dapat. Hindi yung pagsasabihan mo ng kung ano-ano na halos hindi na malunok kung ilang beses nilang minura-mura yung babaeng buntis in the presence of an 11-year-old child. Sa pinakahuling balita, iimbestigahan daw ito ng NAIA officials itong pangyayaring ito. At lumabas din sa balita ngayon na parehong magsasampa ng kaso yung kampo ng mag-asawa at ng babaeng buntis. Sasampahan daw ng kasong cybercrime ng mag-asawa itong babaeng buntis dahil siguro sa ipinost niyang video. Yung babaeng buntis naman, sasampahan niya ng kaso yung mag-asawang seniors ng unjust vexation, malicious mischief, at paglabag sa protection of children against abuse and discrimination. So umabot patuloy ito sa korte. Well, let's hope na sana maareglo na lang nila ito nang hindi naaabot sa korte dahil napakalaking perwisyo para sa both parties kung magkakaroon pa ito ng kaso. At sana lagi rin nating tandaan to let cooler heads prevail. Kumbaga, huwag natin pairalin lagi yung init ng ulo natin. Walang masamang magalit kung karapatan natin. Pero kailangan makontrol din natin yung mga galit natin na hindi umabot sa punto na halos durugin na natin ang pagkatao nung isang tao dahil sa galit natin. At yung kasalanang nagawa naman ng tao ay hindi naman ganun kalaki. Siguro kung talagang nagmalaki pa yung babaeng buntis at hindi nagsorry dun sa mag-asawa sa ginawa niyang parallel parking, maiintindihan ko pa na ganun yung galit ng mag-asawa. Pero dun sa video na napanood natin, malayo pa lang yung babae, panay na yung sorry niya at pinaliwanag na niya na nag-CR lang siya. At alam niya mali yung ginawa niya dahil nag-iwan siya mismo ng note dun sa kanyang side window. Dahil in the first place, alam niya mali yung ginawa niya. Kaso siguro talagang hindi niya na kayang pigilan yung ihi niya, kaya nawala na siya ng choice kung hindi gawin yung parallel parking. Well, anyway, malamang nasa bad mood yung mag-asawa. Kaya gano'n na lang kagrabe yung galit na ipinakita nila. But still, hindi na justify nung mga asal nila ang ginawa nila dun sa babaeng buntis.